Definition of terms muna. Oh, sige, GOCC ba, PhilHealth? Yes, it's a government-owned and controlled corporation. Okay. Ma'am, kasi some people are looking at it two ways. One way daw is legal ba siya o hindi na ilipat yung pondong 89.9 billion from PhilHealth back to the Treasury. That's one. The other one is legal o hindi, tama ba na gawin yun? Okay. Your perspective. So, sige. I-discuss natin yung legal basis. Yung circular ng Department of Finance, ang legal basis niyan ay itong provision na in-insert ng bicameral committee meeting ng House of Representatives and Senate dito sa GAA natin. Yes, the General Appropriations Act of 2024. May provision silang nilagay before kasi meron tayo yung appropriated fund o program. Yung programa ng gobyerno na maaaring lamang ma-execute kung may extra fund yung gobyerno. Opo. Traditionally, ang regular source ng funding yan ay kung may bagong taxes na na-implement, kung may bagong revenue na nakolekta yung gobyerno, nilagyan nila ngayon ng bagong source. Ito yung sinasabi nilang savings ng GOCCs. At binigyan nila ng mandato ang DOF na mag-issue ng circular to do that. That's the legal basis of the action of the DOF. From our perspective, it's illegal because what essentially they're doing with this provision is to amend all the charters, all these laws that created the GOCCs. Kasi malinaw sa charter ng PhilHealth at dun sa ating Universal Healthcare Law, malinaw doon na sinasabi na kung pondo ang PhilHealth, kung may reserve fund siya, dalawa lang ang maaaring paggamitan nito. Either palakihin yung scope ng serbisyo ng mga mamayan, yung mga benepisyo na nakukuha natin, o ibaba yung premium ng taong bayan. So, kung ang sinasabi nila ay legal yung ginawa nilang insertion sa GAA, sinasabi nito, ina-amend lahat nitong batas na to. Pati yung iba't ibang charters ng iba't ibang GOCC. And what we are arguing is, this is illegal because essentially that provision is a rider. Diba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong provision sa isang batas na ang nature niya ay appropriation. Okay. So that's the first thing that we are raising. It contradicts what you're doing contradicts sa existing laws. Okay. That essentially they cannot amend. Tama ba yung ginagawa nila? Mali po. Even on the basis of principle. Kasi ang purpose nga ng Universal Healthcare Law ay palawakin ang coverage at access sa health insurance. At itong subsidy na to na nililipat sa PhilHealth ay para sa premium ng mga marginalized individuals, yung mga indigents na hindi makakapagbayad ng premium, yung ating mga senior citizens, yung mga mahihirap. Ngayon, kung babawiin mo yan, parang sinabi mo na na-enroll na natin lahat ng dapat ma-enroll, which is not true. Because data shows that at the bottom 20% of yung mga poorest household, 1% lang sa kanila yung nagbe-benepisyo sa PhilHealth. Okay, so it's an indication of inefficiency. Can we backtrack a bit? Can we backtrack a bit? Kasi top of mind, kunyari, for the ordinary person, yung ordinaryong tao, a few news cycles ago, ang alam namin sa PhilHealth, wala ng pera yan. Bakit ngayon we're being told na may excess money? Yun lang po. Can we start with that? Oo. So apparently, nung nag-present ang DOF, pinakita nila na even with the premium that we are paying, after nila ibawas yung kanilang operating cost, may lumilitaw na pera na neto itong PhilHealth mula sa premium at meron ding mga subsidy na nanggagaling sa gobyerno na hindi nila fully nagagastos. So itong 89.9 billion pesos na to ay mula sa subsidy ng gobyerno noong 2023, noong 2022 at noong 2021. So ang mandato na yan, yung subsidy na yan ay para gamitin, para ma-enroll ang lahat ng mahihirap nating kababayan sa PhilHealth. So from our perspective, hindi natin yung tinatawag na savings. Tinatawag natin yung indikasyon ng inefficiency ng PhilHealth for being unable to do kung ano yung mandato nilang dapat gawin. So, Yusek, kung i-deconstruct natin itong almost 90 billion na ito, na tawag nila ay excess or savings, ano ito? Saan nanggaling ito? Saan nanggaling itong incompetence, itong inefficiency na hindi nagamit yung dapat ginamit
ayon sa universal healthcare, ayon sa mandate ng PhilHealth. Ano Gusto ko tong nga 90 rin billion na to? linawin na Yeah. hindi siya discretionary fund just because it's a subsidy that came from the government. Kasi yung paglipat ng pondo na yan ay batay din sa batas. Yung ating sin tax law, yung ating train law ay malinaw na sinasabi na a certain percentage of the taxes we collect from sin taxes, from sweetened beverage, are specifically earmarked for PhilHealth. So walang batayan yung sinasabi na dahil subsidy yan ng gobyerno, hindi mo ginastos, pwede nating kuhanin. That's one. Yung pinanggagalingan ng inefficiency ay yung sinasabing datos, binanggit ito ni Dr. Tony Dans, dun sa bottom 20% ng income distribution natin, yung pinaka 20% na mahihirap sa atin, 1% lang sa kanila ang gumagamit at nagbebenepisyo sa PhilHealth. So, ibig sabihin, walang sapat na coverage itong mga kababayan natin. So, dyan pumapasok yung inefficiency ng PhilHealth, yung pag-enroll ng mga mahihirap dito sa programang ito. That's one. The second one is marami rin tayong nadidinig na complaint. Gusto ko nga makuha yung data. Maraming ospital ang hindi nababayaran ng reimbursement nila sa PhilHealth. In fact, may isa akong kausap na kinuwento na may isang ospital na nagsambuanga dahil sa kakahintay ng reimbursement sa PhilHealth. So itong mga tanong na to ay nagsusurface ngayon, paano kung nagkaroon ng savings kung 1% of the 20% ng mga hirap lamang ang naka-enroll? That's one. Hindi maayos ang reimbursement ng bayad ng mga ospital at mga doktor. In fact, nagsasara na nga ang mga ospital, umaalis na yung mga doktor sa Pilipinas kasi hindi natin nababayaran. So, what is disappointing here is the executive, instead of forcing PhilHealth to become more efficient, to do its mandate to broaden the universal health insurance program at siguraduhin may health protection, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mahihirap, kinukuha yung pera para pondohan yung kanilang mga pet projects. So that's yung disappointing dito sa nangyayaring ito. So it's both illegal Professor, and immoral. Maalala ko lang, kasi meron ng ganyang, hindi na may scandal, but there were questions raised about the impounding, ang ginamit ng nilang salita nun Nung panahon ni GMA yun yung kapag yung laging nire-reenact yung budget, di ba? Kaya daw gustong-gustong i-reenact yung budget kasi lahat ng mga unused savings ng mga executive offices, i-declare siyang savings, i-impound ng national government at para magamit na for unprogrammed purposes. Akala ko na bawal na yon. Parang ganyan siya, di ba? Oo, nagkaroon ng court decision before tungkol sa PDAF. 'Di ba yung tinry nila na gamitin yung savings for other purposes? Baka si Secretary Ronald Llamas can explain that because at that time he was a cabinet member dun sa PDAF case, no? But what is going on here is in relation to the unprogrammed appropriation. Ito kasi ni-report to, it's documented sa mga deliberation ng Senado. Pagtapos mag-BICAM, nag-report si Senator Angara sa Senado. Kasi tinanong siya ni Senator Coco Pimentel, bakit lumaki ng 450 billion itong unprogrammed appropriation? Sinabi niya, tinanggal namin yung mga priority programs, yung ibang priority programs ng iba't ibang ahensya. Nilagay namin siya doon sa unprogrammed appropriation. Tapos yung mga pet projects ng mga senador at congressman, sila yung ay doon sa guaranteed may guaranteed budget. So talaga namang itong aspeto na to, it's also ito yung nakakagalit Kasi yung mga programa, yung mga priority programs, yun yung nawalan ng pondo. Tapos ngayon nagkukumaka sila to look for funds. I looked at the list, kasama dyan yung halimbawa modernization ng AFP natin, 100 million. Dati nakasama siya sa regular budget. Ngayon, nandun na siya sa unprogrammed fund. Tama ba yung sinasabi na part of it will go to the Maharlika? Ito ngayon, itong latest, Tama ba yun na wala naman. They cannot do that. They cannot do that because wala namang nakalagay sa GAA na pondohan yung Maharlika. So, kung makukuha nila yung mga pera na yan, then they should only use it dun sa mga items na nakalista dun sa GAA natin. Pero pwede siya sa unprogrammed, di ba? Yes, dahil nasa na siya common fund na siya. Pwede siyang gamitin for the unprogrammed purposes. Yes. Yan ang problema.
Yun nga, maraming batas yung nababiolate kasi galing yan sa syntaxes natin. At Yes. doon naman sa batas natin sa syntax, yung batas natin sa train, malinaw na sinasabing ito specifically kailangan sa PhilHealth gamitin. But So ma'am, pwede siyang i-challenge legally. Yes, we are going to file a case before the Supreme Court to question the legality of that GAA provision and the circular of the Department of Finance. Ma'am, is this the first time that that provision was inserted? It Yes. has never been used before. I mean, it has never been we've never had this kind of provision before in the GAA. No, this is a new insertion. This is the first time we've seen this provision in the budget. Was there any suspicion when it was inserted that it could be used for anything? I mean, does this come as a surprise now, or was it even suspicious even before? Well, it's suspicious in the sense na kinwestiyon na nga rin yung constitutionality nung pag-increase nila nung unprogrammed Unprogrammed appropriation. Because that's against that's not the mandate of Congress eh. They're supposed to appropriate the budget that the executive identified, diba? But when they increase the unappropriated fund, they essentially increase the size of the pie. Yeah. Diba? Yeah, which is some not allowed by the congressman Constitution. already filed the case against that, questioning the constitutionality. So parang itong kaso na to would be related dun sa mga first cases na na-file. Yes, ma'am. But also, ma'am, a technical question. I think you touched on it before a little while ago. Pero yun nga, you have, for example, the Universal Healthcare Act, which bars something like this. But you have a more recent law, which is the GAA of 2024, with a provision that allows it. How do they, pag nagbanggaan yung dalawa, how is it resolved? Is there any rule on this? So titingnan niya ng Supreme Court kung yung provision na to na dinagdag nila ay rider nga ba o hindi. So ang rider ay yung mga provision na inconsistent dun sa principle ng batas. Kasi dapat isa lang yung tema nito. In this case, ang ginagawa nila ay i-amend lahat ng existing laws governing different GOCCs, the Universal Healthcare Syntax Train, the train law. So we are arguing na rider itong provision na to na ini-insert ng Kongreso. So kapag ka nag-declare yan as unconstitutional, then invalid na itong circular ng DOF at kailangan nilang ibalik yung pera na nakuha na nila sa PhilHealth. So not just because it's the more recent legislation, kasi it is the more recent legislation, it does not mean that it amends all the other laws before. Yes, and the Supreme Court has been very strict in terms of yung mga provisions na ganyan na sinasaksak sa batas. Kailangan isa yung tema niya, hindi pwede yung may rider provisions ka. And in this case, nakikita natin itong GAA addition na to, itong provision na to as a rider provision. I think, ma'am, also the other thing that strikes a lot of people is it's not even the legal issue eh. It's more parang may 90 billion palang floating around sa Pilipinas. Oo nga. Yun ang nga. Hindi mo nga nararamdaman yung epekto ng PhilHealth dun sa bill mo pag na-hospital ka. Ang baba-baba. I mean, socially, dapat ang vision talaga natin is a universal healthcare na walang diskriminasyon. Nakabayad ka ng premium o hindi, dapat may access ka sa health services. Isa yung karapatan, no? Yun yung ano natin yun yung pinapatunguhan natin nag-increase na nga ng 5%. Hindi pa lumalawak yung serbisyo, hindi pa na-enroll lahat may hirap nating kababayan sa PhilHealth. Binabawi na agad yung pera. So I think ang dapat ginagawa ng executive, pukpukin yung PhilHealth para gawin yung trabaho nila. Ngayon, ang sinasabi nila, ito savings, kukuhanin muna natin kasi parang nagawa na ng trabaho PhilHealth nila, ng PhilHealth yung trabaho nila, which is not true. Tapos I remember, ma'am, last quarter of last year, the PhilHealth naghahabol ng arrears ng 27 billion sa mga ospital. And then first quarter of this year, naghahabol naman ng 50 billion in arrears sa doctors and hospitals. So, may mga utang na hinahabol. Paano nagkaroon ng savings? Kaya nga, hanggang ngayon may arrears pa actually. Exactly. Professor, may element ba dyan ng graft? Is there an element na corruption? Maraming issue ng corruption din na nare-raise sa PhilHealth. Kaya ako sa side natin bilang part ng civil society, yung panawagan natin ay hindi nagtatapos lamang dito sa ibalik yung pera ng PhilHealth, but kailangan imbestigahan na yung mga issues ng corruption na nare-raise sa PhilHealth. Kailangan siguro ng malawakang reorganisasyon, tingnan ng sistema, palawakin yung benepisyo
para sa mga mamamayan, ang minimum na hinihingi po natin ay magkaroon na ng outpatient coverage itong PhilHealth. Batay dun sa estimate ng ating mga kasamang doktor, si Dr. Tony Dance, ang additional cost per person kung magkaroon na ng outpatient is around 1,000 pesos. So kulang pa rin yung 89 billion pesos na excess fund nila. So yun po, dapat hindi natin bitawan itong mga sinusulong nating pagbabago. Yung pagbalik ng pera is not enough to reform PhilHealth. Kailangan po talagang tutukan, pati yung mga corruption dyan, simulan ng linisin. Pero di ba, Ami, nitong recent years lang, yung buong leadership ng PhilHealth natanggal dahil sa usapin ng corruption. Di ba? Kaya talagang malalim yung usapin ng corruption sa PhilHealth. Pero mas fundamental yung sinasabi ni Yusek na yung poorest 20% ay 1% lamang ang nakikinabang. Tapos isosoli mo pa itong tawag nila Joey Salceda ay excess funds. No? Itong mga funds na ito ay dahil sa incompetence, dahil sa inefficiency. And possibly corruption. No? So, bakit gagawin yan? Na hindi lang, actually very, very clear na ito ay illegal as well as immoral. Itong gagawin na ito. And if we may complete the story, Yusek. Ngayon gusto ko talagang ipaalam sa lahat ng mga tao na kung kayo ay hindi kayang magbayad ng premium, kung kayo ay senior citizen, pumunta po kayo sa LGU nyo. Dapat ini-enroll kayo ng local government unit nyo sa PhilHealth. Okay. And if we may complete the story, Yusek. So kailan nyo ipafile to? Yung case, when are you filing it? Within the week o kaya? Tina-target po namin na within the week ma-file yung case kasama yung iba't ibang sektor, pati na rin ang ating mga doktor. So hopefully by Friday may ma-file natin. Kung hindi po matapos, we'll do it early next week. Okay. Anyway, Yusek, I meant to ask that what's being done is to complete the story, may excess fund di umano, kinukuha yung excess fund na yan para pondohan yung mga unprogrammed appropriations of budget na ginawa ng Kongreso. Parang ganun po ba? Mahabang kwento, na originally programmed, pero nilipat nila sa unprogrammed para yung kanilang mga pork barrel, yung mga pet projects, yun ang ilagay na may pondo. Naku, ang daming flood control yan. Di ba binawal na yan? Isn't there a Supreme Court ruling na... the Supreme Court ruling on the PDAP says you cannot earmark after yung submission ng di ba? Pag na-approve na hindi ka pwedeng mag-earmark na meron ng pondo na in-approve. Di ba yun yung principle sa pagbabawal ng pork? Yes, actually iba naman na yung pork barrel ngayon. Yung pork barrel is hindi na binababa yung pondo sa mga congressman at senador natin. Ini-insert na lang yung kanilang mga pet projects sa iba't ibang executive offices. So, halimbawa, papagawa ng multipurpose building sa aking distrito, kailangan malobby ko yun. Sigurado kung may pondo. Yeah. O minsan, shortly after the passage of the GAA, ang DPWH may binabanggit na bigla na lang may mga projects na kailangan nilang implement kundi walang feasibility study. So natuloy ako, tinignan ko yung budget ng DPWH. From their original proposal na around 800 billion, naging 900 billion yan. Lumaki ng 100 billion budget ng DPWH. So definitely, itong buong exercise na to ng PhilHealth money, getting the PhilHealth money, yung unappropriated, definitely, nangangamoy ng corruption. Pero yung binabanggit mo, yung the congressman will propose a project, basta pre-propose niya at napondohan, approve within the budget process, okay lang yun, di ba? Hindi naman siya yung pork barrel. Ang problema, kapag biglang isiningit, na-approve na actually yung, meron ng approval ng funding, tapos later isisingit, yun yung bawal. Hindi po pwede yan. Oo. Pag post-enactment. So itong ginagawa nila ngayon sa PhilHealth, may nature yan na, yun na nga, pupunta, we're going to impound the savings quote-unquote, and putting it in the common fund for the unprogrammed. Di ba yun yung binawal ng Supreme Court, di ba? Although yung mga unprogrammed items, nakalista din po yan. Originally, agency, mga ganon. Yes, there were only 8 items na nasa unprogrammed appropriation. When
The executive branch proposed it. After the BICAM meeting and when it was approved by Congress, naging around 51 items itong unprogrammed activities and projects. Okay. Maraming salamat for talking to us, former Finance Undersecretary Shelo Magno.